Kung mahal mo talaga ang isang tao, huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasisira ng relasyon nyo. Dahil ang minsang naging lamat sa pagsasamahan nyo ay di na mapapawi at laging mananatili sa mga pusong minsang sinugatan ng nasirang pinagsamahan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mabait naman ang kuya ni Axel. Gusto pa nga niya akong ipasyal. Tapos ipapakilala daw sa mga chicks. Pero kahit ipapakilala ako ng kuya ni Axel, may isang tao naman na nilalaman ng puso ko. Si Axel. Walang iba. Kaya eto, matapos makapagmerienda ng turon at banana cue, naligo na kami. Pero di ako sumabay sa kuya ni Axel ha. Baka mamaya magwala si Axel. Halatang naiinis na siya sa kuya niya eh. Masyado kasing malambing sa akin ng kuya ni Axel. Tapos madalas na nagbibiro din siya ng mga bagay na kinaiinisan ni Axel. Pakiramdam ko talaga, inaasar lang si Axel ng kuya niya. Hindi ata napapansin ni Axel yun. Pero hayaan na, mabait naman kasi ang kuya niya. At alam kong wala siyang intensyon na hindi makakabuti para sa amin ni Axel. Ano ba yan, bunso? Dapat talaga nagpaiwan ka na lang. Walang magbabantay sa bahay. Baka manakaw yung mga gamit natin dun. Kuya, ayoko maiwan dun. Tsaka wala namang mananakaw sa bahay natin. Bunso, kapag talaga napagalitan tayo ni nanay tatay, nako, sabihin kong ayaw mong sumunod sa utos ko. Kuya, subukan mong isumbong ako kay tatay at nanay. Baka isumbong din kita. Axel, bunso, kapatid kita. Ayoko manakit ng kapatid, kaya kung ano man yung mga nalalaman mo, itikom mo yung bibig mo. Kuya, isumbong kaya kita. At ayun, naghabulan na ang magkapatid na kala may mga bata. Nakakatuwa naman silang dalawa. Parang aso't pusa. Pero kahit ganyan sila, nararamdaman kong mahal nilang isa't isa. At ayun, nang mahuli si Axel ng kuya niya, aba, sinakal na. Nakakatawa eh. Pero okay silang magkapatid. Ang sarap pagmasdan. Kasi sobrang close talaga nila sa isa't isa. Tapos ito, sa di kalayuan, hala, may umuusok. Tapos maingay. At mukhang doon kami patungo. At sa patuloy namin na paglalakad, eto, doon nga kami patungo sa may umuusok tapos maingay. Di ko alam kung anong meron dito. Kung birthday ba o kasalan. At ito aba, andito ang nanay at tatay ni Axel. Mukhang may kasalan. Nang makita kami ng tatay at nanay ni Axel, ito, lumapit ka agad sa amin tapos parang nagulat pa sila nung makita kami. Oh, sinong bantay sa bahay? Wika ng tatay ni Axel.
Tatay, si Axel. Kasi sa mama pa. Sabi nang magbantay na lang sa bahay eh. Wika naman ng kuya ni Axel. O siya, total andito na kayo. Tara dito sa loob, kumain na muna kayo. Tsaka madaming dalaga dyan sa loob ng bahay ng kinakapatid mo. Pumili na kayo ng gusto nyo. Wika ng tatay ni Axel. Di na lang talaga ako nagsasalita. Tapos ito, pinakain muna kami. Nandito nga lang kami ni Axel sa gilid habang kumakain. Magkatabi lang kami, tapos may mga babae doon sa isang biranda ng bahay na kanina pa kaming pinagmamasdan. Alam kong kami ang pinagmamasdan nila. Ang lalandi baga. Tapos nagpaparinig pa. Ano daw pangalan nung maputi? Ako yung maputi. Napapangiti tuloy ako. Ganun siguro talaga dito kapag bago ka. Hoy, Kurt. May parang kinikilig ka. Tuwan-tuwa ka pa ha. Uwi na tayo pagkakain natin. Axel naman. Napaka-KJ mo. Baka sabihin nila suplado ako. Ewan ko sa'yo, Kurt. Sige, doon ka na lang sa mga babae na yun. Selos ka naman kaagad, Axel. Sorry na. Hindi ko napapansin yung mga yun. Wika ako habang kumakain kami. Tapos eto, parang inis na inis si Axel. Hanggang sa may lumapit sa amin na hindi ko kilala. Axel, may bisita ka pala. Tara sa loob ng bahay at ipapakilala ko kayo sa mga chicks. Wika ng lalaking lumapit sa amin. Ninong, mano po? Wika naman ni Axel. Ibig sabihin, ninong niya pala to. O siya, hintayin ko kayong dalawa doon sa loob ah. Wika ng ninong ni Axel. Tapos eto, ngumiti at tumango lang si Axel. At yung ninong niya, bumalik na sa loob ng bahay. Axel, parang gustong gusto mo na makakilala ng chicks ah. Ano ka ba, Kurt? Siyempre hindi. Tsaka ninong ko yun. Pagbibigyan ko lang. Okay, sige. Wika ako kaya ito. Matapos makakain, nagtungo na kami ni Axel sa loob ng bahay ng ninong niya. Pagpasok pa lang, daming babae na halos kasing edad lang namin. Nakakahiya kasi naman halos lahat sila nakatingin sa amin. Mga tingin na may halong pagnanasa. Biro lang, basta nakakahiya. Hindi ako sanay. Oh, Axel, tara dito, maupo ka muna. Teka lang, may kukunin lang muna ako. Maupo ka muna dyan. Wika ng ninong ni Axel kaya ito, naupo na kami. May katabi pa nga akong babae at halatang kinilig. Diyos ko. Ay kuya, single ako. Wika ng babae na katabi ko. Tapos si Axel, napatingin siya sa katabi ko na parang galit at gustong manakit. Miss, take na ako. Wika ako naman. Kasi naman si Axel nasama ng tingin sa katabi ko. At nang sabihin ko na yun, ngumiti na si Axel. Grabe talaga tong si Axel. Tila ba wala siyang sasantuhin kapag may nagtangka na agawin ako.
Pero nagugustuhan ko na ganito siya. Kasi alam kong kaya niya ako ipaglaban. Kaya lang, si Axel. Axel, pare. Kamusta ka na? Long time no see. Grabe. Ang gwapo pa din na. Isang lalaki nagpakita. Na tila ba sabik na makita si Axel. Kailan ka pa nakauwi? Uwi ka naman ni Axel. Na tila ba di inasahan ng sandaling ito. 1 week na ako dito, Axel. Nagpunta pa nga ako sa bahay niyo pagkarating ko. Subalit wala ka na daw. Sa Maynila ka daw nag-aaral. Axel, pare, masaya talaga ako. Hindi ko alam na nandito ka. Namiss kita. Kundi siguro ikakasal si ate. Baka di ako uuwi. Tara, sa kwarto ko. Nagtataka tuloy ako. Sino siya? Bakit aayain niya sa kwarto si Axel? Hindi ako papayag. Subukan niya lang na isama si Axel sa kwarto niya. Lalayas talaga ako, uuwi ako mag-isa sa Maynila. Randy. Pare. Wag na. Okay lang ako. Tsaka, matagal ka na din namang nawala. Si Kurt pala. Uwi ka ni Axel kaya ito. Nakipagkami sa akin si Randy. Kaya lang bakit ganito? Ang higpit. Kaya hinigpitan ko din. Dudurugin ko talaga yung buto niya sa kamay. Para kasing may galit. Pero, sino ba tong si Randy?